Other topic lang po ito, reaction po ng Palasyo sa pinalalakas na cyber defense partnership ng Pilipinas at Canada. At ano ang kahalagahan nito sa kasalukuyang security landscape at paano po makakatulong ang regular na exchange ng cyber threat information sa pagpapalakas ng national cybersecurity posture po ng ating bansa? Yes, ayon din po sa kautusan ng Pangulo, kailangan po talaga nating labanan itong mga cyber attacks na ito. At dahil po dito, ang sabi po ni ASEC Arsenio Andolong, ang pagkakaroon po ng cyber defense partnership with Canada and Japan ay para po paigtingin yung kolaborasyon ng bansa sa ating bansa mismo, ang ibang bansa sa ating bansa. At lalo na po ang Canada po, ang bansang Canada po ay may extensive na kaalaman, mas malalim na kaalaman patungkol po sa cyber defense mechanisms or measures. At plano po ito na gawing taon-taon na po. At yung mga cyber security threats na kanilang tututukan, akin pong babanggitin, nandito po ang state-sponsored attacks and espionage, foreign interference and misinformation, ransomware and data breaches, critical infrastructure protection, talent and infrastructure gaps. So, evolving po kasi yung mga cyber threats. So, kaya dapat patuloy po na nagbibigayan, nagpapalitan ng kaalaman para po mas maproteksyonan ang bansa sa mga cyber attacks na tulad nito. So, ibig sabihin, Yusek, ito po yung magiging focus, ito po yung magiging pakatutukan ng administrasyon. Kailangan- Yung mga nabanggit nyo. Opo, kailangan po kasi medyo lumalala po, lalo-lalo na po ang mga misinformation. Nagagamit po ito at nagiging biktima po ang ating mga inosenteng kababayan. Salamat, Yusek.